Hi guys! Welcome dito sa The Sun at Tarot. Reading to for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Oh, union. Ano yan? Yung union na yan. You're in a union with Holy Spirit. Yeah, Holy Spirit. You're in a union with Holy Spirit. And what's with the union pa dito? Meron pa ba? Ano to? Wisdom. So, ibig sabihin mo wisdom ka, no? Kasi sage to eh. You have a good judgment and wisdom. Ayan. Sage. Ano pang about sa'yo? May na-acquire kang wisdom through your experiences, through observing people, situation around you, anything na naobserbahan mo, what is good or not good, no? Ano yung tamang desisyon sa maling desisyon? Anong best choice? You are positive, passionate, active and strong yung heart chakra mo, sacral chakra, your third eye, full of desire. Yan. Ano pa about sa'yo yan? Seven of Wands in reverse. What's with the Seven of Wands in reverse? You're not defensive or hindi mo dinidepensahan yung energy mo. Yeah, hindi mo dinidepensahan yung energy mo. You're not defensive. Instead, parang relax ka. Nagre-rejoice. Nag-enjoy. Parang gano'n. Nagre-rejoice, nag-enjoy. Parang nagre-relax. Maybe with your family, with your friends. You enjoy every moment. Kasama sila. Yan. Hindi ka na nag-invest sa yung pagiging defensive, yung ganyan. So, ano pa ang about sa'yo? Maging harmonious na yung environment. Parang, you can make friends na kasi hindi ka na defensive. You can mingle with others. Ano ang darating sa'yo? Or maybe you're in a union right now. Or may karelasyon ka ngayon. Kung wala, in a union with Holy Spirit daw, no? Or in a union with wisdom. Ibig sabihin, naging wise ka na, or wise ka, or naka-acquire ka ng wisdom. The Sun
You're positive talaga eh. Positive, active. Ayan, active. Of course, passionate, bold and daring, charming, and masiyahin. And healthy. Healthy ba? Yeah, healthy. Tama. Sound and healthy. And para ba, naging bata yung mukha mo? Oo, naging bata yung mukha mo. Bakit terrified eh? Pero oo daw, naging bata yung mukha mo. Tanong pa. Seven of Pentacles. Maybe you're waiting for something to happen. You're waiting for your person na mag-take na action sa'yo. Or you're waiting na kung kailan magkaroon ng growth sa finances mo, sa perahan mo, kung kailan darating yung opportunity sa'yo, kung kailan na magkaroon ng kita na investment mo, mga ganun ba? Kung kailan ka kikita, pwede ganun. O matyaga ka, pwede din matyaga ka sa ginagawa mo, sa kahit konti yung income mo, matyaga ka. Yan. Dapat ganun guys, no? Kahit na konti ay matyaga ka, no? Unless lang kung mayroon ka talagang ibang pwede pagkakitaan na sobra-sobra yung income mo doon. Kung magaganon. Na kung kumbaga doon pa lang ubos na yung time mo, di ba? Ay, di doon ka na lang, no, kaysa magtiyaga ka sa konti. Pero kung no choice ka, you have to be matyaga, no? Matyaga tuloy. And ano pa ang about sa situation ng buhay mo ngayon? Ano, so tumalsik eh. Ano about sa situation ng buhay mo ngayon? What? Tumama sa ano? King of Swords in reverse. So the King of Swords in reverse here. Ten of Cups in reverse. May pamilya na. Kanyang pamilya to. Enemy mo. It's your enemy. Yeah. May nag-end. Pamilya na away mo. Parang wala na yung bitterness nila sa'yo. Maybe anger. Yeah, may anger nila sa'yo. Wala na. Nagkaroon ng balance. It's a family na parang sira ang pamilya nila. It's because of karma. Ay, hindi pala ito karma. Nasira ang pamilya nila. Bakit nasira ang pamilya nila? Because of napaghiwalay, may scheme, may deceit. May scheme and deceit. Ano yun? Dahil nakarma sila? Yeah. Sino ang pang-atake sa'yo? Yes, na-restrict ka nila, gusto na nagpagilan. Kaya nakarma sila, kaya naghiwalay-walay sila. O kaya naghiwalay yung mag-asawa. O mag-partner, naghiwalay sila. Dahil napaka-passionate nila and goal-driven na gumawa ng scheme and deceit sa'yo. Na-restrict ka nila, para bang benign ka, no? Pinaklawdin nila isipan mo, gusto ko na lang kontrolin, pagilan. Ayan, kaya nakarma sila, naghiwalay sila. Sira yung kanilang pamilya. They're not happy now. Because of the karma.
bakit kanila gustong kontrolin, umiral yung pagiging gahama nila. Kadalasan yun ang reason eh. Hindi. Dahil nainggit sila sa'yo. Ayun, dahil nainggit sila sa'yo. So, hindi talaga makatwiran yung kanilang rason. It's a sign na they are o naging evil sila, no? Kasi envy or inggit is the root of all evil. So, ibig sabihin, naging evil sila or evil sila. Kasi inggit or envy is the root of all evil. So, anyone na gumawa ng scheme and deceit or witchcraft, any evil, pang harm, destruction sa iba, dahil sa inggit na naramdaman nila, it's a sign na evil yung mga tao yan. O naging evil yung mga tao na yan. Ganun, mga ganun yan. Kasi yun ang, ewan ko na sa Biblia ba yan? Yung kasabi na, envy is the root of all evil. Saan naririnig ko yan plagi eh? Sa YouTube eh. O saan na, ano ko yun ah? Ilang beses na. Kaya yun ang sinasabi ko din dito, no? Para aware ng iba. Kita nyo? Tama ba yun? Kung marunong kayo, kung wise kayo, if you have wisdom, if you know what is right from wrong, kasi kung may wisdom ka, kung wise ka, you know what is right from wrong. Diba? Alam mo yung tama sa mali. So, hindi ka papanig sa mali. Doon ka papanig sa tama kung wise ka. Kasi wisdom is from God, okay? Para pag wise ka, yung mga wise na tao, yan ang kadalasan na righteous. Because they are aware. Of course, lahat naman aware sa kung ano yung tama sa mali, no? Pero, para bang malawak yung understanding ng mga tao kung ano yung tama sa mali. So, iwasan nila ng mga tao na yan ang may wisdom, no? Iwasan nila yung paggawa ng mali. Susundin nila yung tama. Ganyan ang mga taong wise. They have a good judgment. Keen observation, no, around them. Sa paligid nila. So, ano nangyayari? Kaya nakaka-acquire ng wisdom. No? Magtataka iba, bakit alam niya? Kahit na mga patago na ginawa niya ng iba ba? Bakit alam niya? Paano niya nalaman? Kasi may wisdom ng tao na yun. Yan ang wisdom. Yan ang isa sa palatandaan na may wisdom ng tao niya. And it's from God high wisdom. Galing sa God high. Ano ang next na mangyari sa buhay mo niyan? Ay, King of Pentacles, yayaman ka. King of Pentacles, maging stable ka na financially, maging a good provider, maging hardworking. Kasi nagsimula na mag-active ka, o naging active ka naman talaga. You can work well with others na ngayon kasi hindi ka defensive. You can make friends with others ngayon. Walang problem kasi hindi ka defensive. Maring kung naging defensive ka, it's because of the schemes and deceit of others. Sir, manipulation na in-inflict sa mind mo, sir, influences, whatever. Magiging prosperous na yung buhay mo. Maybe maging influential ka. Maging abundant na yung buhay mo. Insecure ka na financially, maybe throughout your life. Insecure ka na financially throughout your life. So yes, kasi maging porsigido ka na at maging driven. Wala nang papahold back sa'yo na gawin ang gusto mo, na achieve mo yung goals mo. To work hard, no? Kasi kung may mga abutin kang pangarap, ganun talaga pag may pangarap ka, no? At kung wala nang nakapamisti sa'yo, no, na mga witchcraft and deceit and schemes ng iba, may focus ka na, wala nang distract sa isipan mo.
wala nang deceit na nagagawa sa yung iba. Wala na papakonfuse sa'yo, wala na papalito sa'yo. You can focus sa, yun talaga ang tao, sa goal mo, sa ambition mo. Dapat ay mag-focus lang sa goal, no? Huwag yung control yung iba yun, nangangarap yung iba. Lahat naman may karapatang mangarap. Maghangad na magandang buhay, okay? So, yan. O gawin ang gusto nila sa buhay na hindi ka naman piniperwisyo, di ba? Na hindi naman kayo piniperwisyo, hindi naman kayo ginagawa ng deceit and scheme. O, di ba? Bakit yung perwisyuhin, di ba? Ganon. So, bakit nyo kontrolin, di ba? Sa mga ganon lang ha, sa mga gustong mangontrol ng situation, para makuha nila yung gusto nila, no? Sa mga gustong kontrolin ang iba na lang dahil gusto nila makuha yung gusto nila. Meron paging selfish. So, ano yung next na mangyari pa sa buhay mo? Ito kaya ang gamitin ko. Tingnan natin. Pampa-inspire to. Para sa mga hopeless, inspire ba? Maging positive. Ano yung next na mangyari sa buhay mo niyan? Protected ng cross ni Jesus Christ, kasi cross di ba? Naitabo yung mga siguro yung mga evil forces, yung mga lahat ng ikakadestroy mo, na may masamang balak sa'yo, sa finances mo, so kung ano man yung balak nila, masamang intention sa mapinaghirapan mo sa'yo, o sa person mo, mga gano'n. Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo yan? Ano kaya? Ay, gentleman. May maging courageous na person dito na i-pursue ka talaga na matapang and courageous to. O na mag-offer ng cup of love sa'yo. Mag-umpisa ka ng relationship. There is a new relationship na mangyari. Pwedeng bagong pag-ibig, no? Bagong relasyon, no? Basta it's a new relationship kasi may maging courageous na maging matapang at mabilis, kasi mabilis tiger yun, no? Di ba mabilis takbo yung tiger? O cheetah pala mabilis takbo eh. Pero ganun din may tiger, no? Mabilis niya tumakbo. Pwede mabilis na dumating yan sa'yo, no? Yung offer na yan. Nagkaroon ng relationship sa inyo ng tao na yan. So, ano pa? Ano yung sa mangyari sa buhay niyan? Bouquet. Mukhang may kasalan to guys. Kasalan. Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo niyan? Yayaman ka daw. Just na yun. Hindi ka na magja-juggling. Hindi ka na magja-juggling. Ano yan? Kasi madami the meaning. No? Hindi ka na magja-juggling. Hindi ka na magja-juggling. Hindi ka na mapektuhan ng mga emotional turmoil ng iba. Ano ba yung nakapekto sa'yo? Bakit nag-juggling ka? Emotional turmoil ng iba. Emotional. Hindi ka na maka-experience ng emotional turmoil. Or hindi ka na mapektuhan ng mga emotional toxicities pala ng iba. Ano yung ano yung nagpa-juggling sa'yo, mga emotional toxicities na iba? Hindi. Mga ano yun, psychic attack. Kadalasan psychic attack kasi ano yun may sinisentence sa'yo na emotional toxicities nila, iba-iba. Their bad energy, their thoughts, their frustration, yan. Kaya yung mga naapektuhan ng psychic attack, parang punong-puno ng baggage, parang tinatamad gumalaw, parang tinatamad magtrabaho, parang ang bigat ng katawan nila. Ganun. And kasi yung frustration, baggage, bad energy, negative energy ng iba ay nasisend, no, sa psychic attack.
Parang nagkakaroon ng intrusion ng energy ba? Ganon, sa iyong energetic field. Ganyan lately yung experience ko. Ang psychic attack ako eh. Di ba kukunti yung mga naano ko? Nagagawang video. Tinatamad ako. Ewan ko lang ngayon kung na-psychic attack pa rin. Ewan ko ba? Tanong mo nga. Na-psychic attack pa ba ako ngayon? Upright ba to? Hindi na daw. Okay pa paano, medyo okay naman. Nagkakaroon ng intrusion kasi nga sensitive din ako, guys. So, kasi di ba, ganun yung mga may psychic abilities, kung sabihin ng ganun, may mga psychic abilities. Mga sensitive, lalo na yung malalakas ang perception, intuition, madali masagap yung energies at yung mga impasse nga pati madali masagap yung energies. Actually, ako may pagka-impasse din pero ayaw ko lang talaga, no. Pinapatalagan ko na huwag ako mag-i-impasse kasi na-absorb ko yung energy ng iba din talaga. At maawain ka kahit sa mga mga masama ang intensyon o masama yung ginagawa na sa'yo, maawa ka pa. O tama ba yun? Parang ino-open yung door mo sa mga ganong tao. O, pag-impasse ka. Ayan. Share ko lang sa inyo para alam nyo, no, na pangit din yung mag-i-impasse ka kasi na-absorb mo yung energy ng iba. So, ano pa? Yung kanilang mga negativities. Kaya, apektuhan ako ng matagal-tagal din ng psychic attack. Yung mga frustrations sa iba, emotional toxicities nila. Kung may mga problema sa buhay yan, kaya pinagbuntunan ng frustrations. Ganon yun. Parang ka naging sponge. Bad energy, negative energy pag impact ka, So, ano pa? Next na mangyari sa'yo? Imbis na wala akong frustration, parang naging frustrated ka na din kasi na-absorb mo yung energy nila na frustrated. O, diba? Ano yung next na mangyari sa'yo? Describe, oh. Maging scribe. Kagaya ng kay Enoch, no? Na scribe. Magaling magsalita para mag-prophet yun si Enoch eh. Scribe yun siya. Kilala bilang scribe. Yan. Na-clear yung isipan mo, sharp yung isip mo. Magaling ka share ng mga dapat i-share, pinapashare sa iyo ng celestial beings, sa mga tao, o information, mga ganun ba. Alamin nyo na lang kung ano yung scribe na tinatawag. Basta si Enoch yun ang tinatawag na scribe, no? Yan. Ano pa ang next na mangyayari sa iyo? Yung love life, wala pa. Magiging maalaga ka sa matanim, o magtatanim ka, o maging mahilig ka sa pagtatanim, maging malaga sa mga pets, plants, baka magtatanim ka, parang nagtatanim mo ng seed, na you will find happiness and you will feel fulfilling yung pagtatanim at pag-alaga ng animals at pagtatanim ng halaman at pag-alaga ng pwedeng flowers, any plants or animals, any pets. Ano pa ang next na darating sa'yo when it comes to love life mo? In reverse, guys. May darating bang person sa'yo? So, meron naman. Queen of Swords. Kasi naglalagay siya ng boundary. May self-love, may self-worth.
Page of Cups. Yung energy niya ngayon ay kasi parang cold nga naglalagay ng boundary. Parang hindi niya feel or ayaw niya mag-offer ng cup of love or hindi siya nagiging alam yung gusto niya mag-offer ng cup of love sa'yo. Hindi siya nagiging ganun. Kasi Queen of Swords yung energy niya ngayon. Pero yan darating sa'yo. Pwedeng minanipula ng iba. May gumawa ng scheme dyan kung kaya Queen of Swords yung energy niya. Meron. Puno siya ng baggage. Kaya naglalagay siya ng boundary. So, you have to be aware na pagka naging cold kayo sa person ninyo, na naglalagay kayo ng boundary, ay baka merong namamanipula sa inyo, may nagsisend ng spell, merong magawa ng scheme and deceit sa inyo. Ano din sa person ninyo, bakit ganun sila, no? At kung bakit ganun kayo, no? At pag naging defensive kayo, naging guarded sa person ninyo, yung person ninyo ay naging guarded at naging defensive, malamang sa malamang may magumagawa ng scheme and deceit. Like this, no? Puno ka ng baggage, puno siya ng baggage, siya pala to, yung person mo. Puno ng negativity, puno ng karga, no? Ng manipulation, spells. Ako kaya mapasukan pa ako ng spells. Mapapasukan pa daw ako ng spells sa akin. Yan ang isa sa yung mga spell na binabato sa mga picture. Napiktuhan pa pala ko niyan. Yan ang nakaka sa akin. Mga spell, yung mga sinesend nila sa picture, sa napiktuhan pa pala ako nun. Kaya minsan manutusin nyo kung napiktuhan din kayo niyan. Para kayo na-stuck, no? Parang nag-iisip kayo ng hindi naman dapat inyong isipin, no? Kasi yun ang sinusulsul na sa isipan ninyo na yun ang isipin ninyo. Like, maging defensive person ninyo. Mga ganun. Maging cold kayo sa person nyo. Mga ganun. Wala namang kwenta. Sige, isip ng isip. So, yan. Kaya ay pwede din ang sulsulan kayo, atakin nyo si ganito, ganyan. Mainis kayo sa kanya, magalit kayo sa kanya. Mga ganun na. Kayo naman, maramdam kayo ng inis, magalit nyo, atakihin nyo. Makaisip kayo, atakihin. No? So, nasa inyo na yun kung kontrolin nyo, hindi. Yung sarili ninyo. Kasi sinusulsul yan sa inyo. Parang mga demonyo din ba? Parang ganun ba? So, ano yung message para sa inyo? Ito ba sinong guide niyan dito? Angels ba? Yeah, angels. Angels to. Business, venture. So, message niya angels to para sa inyo. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Baka may naisip kang business idea, career opportunity. Ganun ang tao na walang halit, walang ginagawang deceit ang iba. Ang focus niya negosyo. Because I have experienced that, no? Ang focus niyan ay kapirahan, mapag-grow yung kapirahan niya, ang umasenso siya ng umasenso, ang magpayaman. Yan. Pero kung kunwari may namimiss siya, gusto mo na lang ay peace of mind. Kasi wala kang peace of mind Yan. Kasi pinipistingan nila lalo yung isip mo. Yan. So ano pa? Ibig sabihin may nanunulso sa'yo. Kunwari susulan ka nila ng gumawa ka ng kademonyuhan. Atakin mo si ganito, ganyan. Pwedeng demonyo yan ang sumusulsul o ibang tao. Diba? O kayo mga elemento, pwede din. Kaya maganda talaga walang namimiste. So ano pa? Ang next na mangyari sa buhay mo. Kasi mapag-focus ka talaga sa kabuhayan.
Ten of Swords, next na mangyari sa buhay mo. Ten of Swords, ano yan? Ten of Swords na yan. May manraidor sa'yo. Ay, hindi. May mag-end. Baka mag-end yan. May mag-end. Oo, may mag-end. May mag-end daw. Yung parang natili ito sa'yo eh. Naging stable ba? Yun na na-attract mo. Mga traidor na tao. Yun na na-attract mo. Maaari na paligiran ka ng mga taong traidor. Yun na mag-end. Ano tong mag-end na to pati? Ayaw ina-atake ka. Oh. May mga passionate and goal-driven atakihin ka. Yun ang mag-end. Yan. Ay, problema ko na to sa akin. Naapektuhan pa pala ako ng spell. Ibig sabihin, pwede yan sa picture, no? Naapektuhan pa pala ng spell. So, ano pa? Kaya, ano ko talaga, naanohan pa ako ng palipadangin. Na-notice ko. Ano pa, next na mangyari sa buhay mo yan. Queen of Wands. Magiging ano ka na kasi may mag-end ng yung inaatake ka, yung may mas superior sa buhay mo. May mas superior na mga tao na gusto kang kontrolin, atakihin, mga ganun ba, no? I-restrict o kontrahin nila yung mga plans mo, yung mga goals mo, yung may pursue mo. Yun ang mag-end. And Queen of Wands, mapag-focus ka na sa goals mo ngayon. Maging passionate ka na. May charismatic, attractive, good-looking, goal-driven, may ambitious ka na, di ba? Magkaroon ka na ng ambisyon. Mangangarap ka na ngayon. O kung meron ka ng pangarap ay, alam mo maging positive ka sa mga pangarap mo, ma-achieve mo siya. Mga ganyan ba, no? Like, yung masinso ka, o lalo yung buhay mo. Yung mamuhay ka na masagana. Why not? Yung may focus ka na sa goals mo, sa ambisyon mo sa buhay, di ba? At yung may tiwala ka na sa sarili mo, no? Kaya maabutin yung mga pangarap mo sa buhay, mga gusto mong marating. More on, kadalasan mga career yan, no? Or kung gusto mong mag-put up ng business, maging goal-driven ka na. Para bang wala nang balakid. Ayan. Ano naman ang at para bang maging bold and daring ka na. Maging risk taker pati. Mga ganyan. Yung Queen of Wands. Ano pa ang next mayari sa buhay mo? Pwede. Upright ba yan? Nabangga pa naman yan eh. Upright daw. Sinabangga naman talaga. Dito nabangga. Parang palang pa naman. Pero oo daw. Upright daw to. Ay, pwede mag-travel ka nito. Abroad. O lilipat sa ibang lugar, doon ka na mag-settle down, doon ka na mag-hanap buhay, doon ka na mag-umpisang mamuhay. Ganon. Ano tong Two of Wands na to? Lilipat ka ba sa ibang lugar? Mukha nga. Magkaroon ka ng peace of mind doon. Tahimik yung buhay mo. At baka mapag-isip-isip ka kay clarified by Hermit card na lilipat or doon mo mahanap yung katahimikan at peaceful na buhay. Doon mo mahanap yung katahimikan and may inner strength ka, may inner stillness na
komportable ka, nakita niyo komportable sila sa isa't isa, di ba? Sa place na yan, parang relax and at peace, komportable sila, strong yung bond nila, lalo kung may partner ka, mas lalong mas strengthen yung bond ng person mo. You spend time together palagi, no? Parang hindi kayo naghiwalay, lagi kayo magkasama, ganun ba? Ito naman kasi, person mo na to, para bang cold sa ngayon. Anong next move sa'yo ni Queen of Swords? Six of Cups. Hindi pa yun makipag-close sa'yo. Kasi in reverse man. So, the Magician. Kasi continuous yung ginagawa sa kanya manipulation ng iba. See? Manipulation. Gustong kontrolin ang destiny ninyo. Parang gano'n. Gustong kontrolin, no? Mga superior ito. Gustong kontrolin ang destiny ninyo. Ng mga witches yan. Kaya magician, no? Oh, may ginagawa sila. Pero may pa-ritual pa yan sila. Ayaw nila magkatuluyan kayo ng person mo. Kaya ganyan cold siya. Kaya ganyan yung utak niya, manipulado. At naglalagay ng boundary. So, ang gagawin mo lang dyan, kung hindi naman talaga kailangan ipilit mo yung sarili mo, no? At kung ganyan nga at may nang mamanipula sa kanya, baka may para sa'yo, no? Kaya may balakid. Baka hindi siya para sa'yo. So, ang gagawin mo na lang ay move on. And focus on your finances, on your improvement, on your growth. And kung may makilala kang iba na kaya kang ipaglaban, kasi ito kasi nasulsulan to eh. Nasusulsulan siya, oh. At nadadala ng mga ginagawa sa kanyang manipulation. Ay baka hindi siya para sa'yo. No? Pagka ganon. Kasi kung tunay na mahal ka ng tao na yan, ipaglalaban ka niya. Sino pa ang darating sa buhay mo na person? Knight of Wands. May prosigido, may driven na person, no? Kasi madaming tao sa mundo na pwede mo makilala, no? Hindi lang itong tao na to na nagpapadala sa manipulation at witchcraft ng iba na ginagawa sa kanya. So, see, kanya-kanya ipaglaban, napapadala siya sa manipulation ng iba at witchcraft na ginagawa ng iba sa kanya para kontrolin siya. There is a person na hindi mapigilan ng mga ganyan. Kung mahal ka talaga ng isang tao. Because napatunayan ko yun. Pag true love ka niya, totoong mahal ka niya, at gusto ka niya talaga, gagawa siya ng paraan niya, di ba? Hindi siya mismo o naging cold, siya mismo. Knight of Wands. Ang akala ng iba ay nakadistin sa'yo, kaya gusto nilang kontrolin. Ayaw nila magkatuluyan kayo. So, ito, may magpurso sa'yo na si Knight of Wands. Pero kung nakadistin man kayo, maghanap at gagawa ng paraan ng tadhana na you will be together. No? Kung nakadistin kayo, kasi nakadistin din eh. Pag nakadistin kasi God na mismo ang nagdistin yan, sino ba naman ang kaya mag-oppose? Papatayin na sila ng God, no? Kung if you're meant to be together, ilagay sila ng God sa impyerno. Yung mga nag-oppose sa mga nakadistin. Papatayin na sila ng God pag right time na. Kasi ang papasin lahat ng mga balakid sa mga nakadistin na yan. Eh, syempre, tao lang naman sila. At evildoers pa. Saan ba mapunta yan? Kasi yung mga humarang dyan, umiiral pagiging inggitiro. Na mga witches pa naman, yung kanilang pagiging gahaman, ganid. Pero kung hindi naman kayo nakadistin, may iba pang person para sa'yo. Na baka yun ang the right person for you, di ba? Baka ito na si Knight of Wands. Ano yung feeling sa'yo ni Knight of Wands? Kilala ka na ba ni Knight of Wands? Mukhang kilala ka na ni Knight of Wands. Anong feeling sa'yo ni Knight of Wands?
Nag-recover na sa heartbreak. Ano pang feelings yun ni Knight of Wands? Connected siya sa'yo na meron kayo spiritual connection. Ano ba ang iniisip ni Knight of Wands sa'yo ngayon? Kumilos para hindi stagnant yung connection nyo. Ano meron kayo? Para hindi stagnant, no? Para magbago, magkaroon ng transformation, pagbabago, change situation ninyo para hindi na stagnant. O pwedeng past person mo to si Knight of Wands. Ano ang next move ni Knight of Wands sa'yo? Upright ba tong Eight of Swords? Eight of Swords in reverse. Nakawala siya sa mga nagre-restrict sa kanya. Gagawa siya ng paraan niya, no? Para maging confident siya at makalaya siya sa mga nagre-restrict sa kanya na gawin yung gusto niya na gawin, Taurus. Yeah. Kasi mahal ka niya. Yan ang totoong nagmamahal, no? Hindi magpa-restrict. Ito, isa siya mismo naging cold, eh. Siya pa nag-control sa sarili niya, eh. Kahit wala yung isa na yun. Ito ang totoong nagmamahal sa'yo. Baka ito makatuluyan mo. Yan, o. Gusto ko niyang pakasalan. Yan. Yan ang importante, yung totoong mahal ka. Oh. And, best kung nakarelasyon mo na kasi kilala niyo na isa't isa. Pag yung person, okay din. Lalo na kung toxic yung past person mo. Hindi maganda. Para sa'yo. Hindi makabubuti sa'yo. Eh kung may gumala ng deceit sa inyo ng past person mo, ay pwede pa magkaroon ng chance sa inyo niyan. Pero kung siya talaga toxic, malay. Mas better ang new person na mabuting person, no? Ganon. So, ano yung ito mukhang past person mo to. May Three of Swords in reverse. At mahal ka na niya. O emotional sa'yo, in love sa'yo, o na deeply in love sa'yo. Deeply in love talaga. Mukha nga. Kaya gusto niya ng reunion. O, na deeply in love. Na deeply in love siya. Ano yung gusto sabihin niya sa'yo? Ano ba yung energy niya? Ni Knight of Wands na to. Interesado siya sa'yo. Nang-i-spy siya sa'yo lagi. Nang-i-spy daw siya sa'yo lagi. Ayan. Kasi balak niya mag-message sa'yo. Oo. Para let's do the tower here. Para magkaroon ng alignment sa inyo. Yung beginning. Ganyan. Tower. Kaya gusto kanya i-message. Gusto niya magkaroon ng alignment na sa inyo. Yung beginning. Mag-heal. No? Yung mag-heal na kayo. Lalo kung nasaktan kayo both nakaraan ninyo. Ano pa ang gusto sabihin sa inyo ni Knight of Wands na yan? Upright pa yan? So yes, it's upright. Ano pa? Anong gusto sabihin sa iyo ni Knight of Wands na yan? Kaya siya mag-raise o maging courageous and maging brave na mag-raise sa'yo para makasal kayo, para magkaroon ng stability sa inyo, para magsama kayo. Ayan. O gusto niyo positive na buhay, enjoy niyo na yung buhay, kasama ka. Ayan. Saya-saya kayo na magkasama. Namamuhay kayo na masaya. Parang ang aliwalas ng paligid. Yan ang gusto niya, maliwalas na buhay kasama ka. Stable na buhay kasama ka, secured, yan, masaya. Four Swords. Hindi na daw siya bitter. Hindi na siya bitter. Kaya naging goal-driven na siya. Bakit naging bitter to? Dahil sa selos? Naging bitter siya dahil sa selos, sa matinding emotion niya. Ayan. Madami na magkakagusto sa'yo. Madami.
At gusto ko magpangasawa. So, yun, ito na lang guys for collective reading. By the way, ano bang gusto ni Knight of Wands na buhay kasama ka? Naging bitter pala to si Knight of Wands eh. Dahil sa selos eh. Ano? Moon. Ang lilipat kayo. Ang dalhin ka niya saan? Sa palasyo niya. Dadalhin kita sa aking palasyo. Dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Ganun. Dadalhin ka daw niya. Dadalhin ka niya sa palasyo niya. Palasyo. Galit. Sa bahay niya. Oo. Oo, yun. Kaya mag-invest siya sa'yo. Yun. Gagawin niya. Dadalhin ka niya. Yun ang gusto niya. Lilipat kayo. Kasi dadalhin ka niya sa, yung balak na dadalhin ka niya sa bahay niya. Lady. Yung mga muhay kayo ng, parang simple lang. Pero, ayun, papakain ka ng mga ibon, mga hayop, ganyan. So, fulfilling yung mga ganyan na gawain, guys. Nakaka-relax. Sarap sa pakiramdam. So, fulfilling, no? Makakita ng mga animals. You mingle with animals every day, no? Depende naman sa tao yan. Pero you will really find happiness and fulfillment sa ganun, no? Sa mga mahilig sa animals. So, ito na lamang guys for collective reading.